Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulullah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At tayo naman po ay mag-aaral muli at aking natalakay nung nakaraan yung tinatawag na pagtanggap, al-kabul, na lahat ng nasa Quran, ito ay lahat ay tinatanggap natin. Wala tayong itinatanggi dito. At ganoon din naman sa hadith ng Propeta Muhammad, yung kanyang sunnah, lahat yan ay tinatanggap natin. At wala tayong pagtanggi. Hindi natin ito itinatanggi. Lahat ng yan ay tinatanggap natin. Wala tayong karapatan na itanggi o kaya pipiliin lamang natin ang ating tinatanggap, katulad na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, at ganoon din naman ang sinabi ng propeta, yung kanyang ginawa at yung kanyang inaprubahan, ang lahat ng ito ay tinatanggap natin. Yun ay tinatawag na al-kabul sa Arabic. Ang tatalakayin ko naman po ngayon ay yung tinatawag na pagpapasakop, al-inqiyad. Ito po yung kahulugan ng Islam. Yung tayo'y nagpapasakop sa anumang pangangailangan o hinihiling ng la ilaha illallah. Tayo ay walang pag-aalinlangan. Tayo nagpapasakop sa kaibuturan ng ating puso, sa ating sinasabi natin, isinasagawa natin. Ibig sabihin, ipinamumuhay. Ito ang kahulugan ng Islam. Yung pagpapasakop, pagtalima sa hinihiling ng la ilaha illallah. Naniniwala tayo dito ng katiyakan. Di tayo nag-aalinlangan. Walang pag-aalinlangan. At tinatanggap ito. Ito ang kahulugan ng Islam. Pagpapasakop, pagsuko sa lahat ng utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganoon din naman sa lahat ng turo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang lahat ng yan ay ating tayo'y nagpapasakop. Sinusunod natin. Kaya nga ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa banal na Quran, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Ang pinakamalapit na kahulugan, at magbalik loob kayo sa inyong Panginoon at kayo ay sumuko sa Kanya. Dito ay inuutusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay magpasakop sa lahat ng ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng wa aqimus salah, pagsasagawa ng salah. So, ito ay isinasagawa natin ng
taos sa puso natin na hindi tayo napipilitan o pakitang tao na isinasagawa natin ang sala para sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. At sa pamaraan na itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katulad ng kung paano tayo magwuwudu, dahil ito ang kondisyon ng sala, na ang sala ay hindi tanggap kapag tayo ay hindi nasa kalagayan ng kalinisan, na isinasagawa natin ang kahilingan, ang kondisyon ng sala katulad ng wudu. Unang-una, yung tinatawag ng ating niyat, ang ating layunin. Unang-una, yung sa loobin natin, na ito ay isasagawa natin na ang ating layunin ay isinasagawa natin ito para sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Hindi walang nagtutulak sa atin na isagawa natin ang sala kung hindi ito ay tungkulin natin bilang isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya isinasagawa natin ito unang-una para sa Allah subhanahu wa ta'ala, na walang sino mang nagtutulak sa atin upang isagawa ang sala kung hindi ito ay isinasagawa natin para sa Allah lamang. Hindi ito pakitang tao. Dahil ang gawa, ang ating ibada ay matatanggap lamang sa dalawang bagay. Una, yung tinatawag na ikhlas. Isinasagawa natin ito ng sincero. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا وَاللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tayo pinag-utusan ng Allah na isagawa natin ang ating paniniwala ng wagas, tapat. Dahil hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang anumang gawa kung ito ay hindi para sa Kanya. Kung halimbawa, kaya ka lang magsasala, ay, nandiyan si boss. Magsasala ka. O kaya, may nakakakita sa'yo para masabi na, Muslim ako. Magsasagawa ko ng sala. Ito ay lumalabas na pagkukunwari, munafik. Ito ay lumalabas na munafik. Hindi tatanggapin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil, ang tatanggapin lamang ng Allah ay yung isinasagawa mo ito ng tapat para lamang sa Kanya. Hinahangad natin ang kasiyahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng sabi ng Allah, tayo pinag-utusan ng Allah na sambahin siya ng tapat. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا وَاللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tayo pinag-utusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na sambahin siya ng tapat. Ito ang tuwid na daan. Ito ang tuwid na reliyon. Matatanggap lamang ang gawa natin kung ito ay isinasagawa natin ang tapat. Kung ito ay isinasagawa natin para sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Pangalawa, ay sa pamamaraan ng itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi yun sa pamamaraan na gusto mo. Hindi pwede yun. Yung katulad ng
iba na ginagawa nila yung kanilang tradisyon. Hindi po tatanggapin ng Allah yan. Dahil sinabi ng Allah, wa ma atakum rasuluhu fakuduhu. Kung ano ang ibinigay sa inyo ng propeta, sundin ninyo. At sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aytumuni usalli. Magsala kayo kung paano niyo ako nakita magsala. Ito yung tama. Yung pamamaraan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun ang gusto ng Allah. Dahil yun ang itinuro ng Allah na dapat gawin. Dapat nating gawin. Kumbaga sa isang kumpanya, natural ang masusunod ay yung boss. Hindi ikaw. So ang Allah, ang siyang nagmamayari sa atin, so siya ang dapat na masunod. Dahil siya ang ating Panginoon na siyang lumikha sa atin. Kaya dapat nating sundin kung ano ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yung kung ano ang gusto mo. No, hindi ganoon, mga kapatid. Katulad din naman ng pag-aayuno. Kung paano ang pag-aayuno na itinuro ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun ang ating ginagawa. Ito po ang kahulugan ng pagpapasakop sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala nang sabi niya, فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَاكِمُكَ فِيمَا سَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا. Ang pinakamalapit na kahulugan, kaya hindi nga sumpaman sa inyong Panginoon, hindi sila sumasampalataya hanggat hindi kanila ginagawang tagahatol sa anumang hidwaang namamagitan sa kanila, at pagkatapos ay hindi sila nakasusumpong ng kanilang mga sarili ng pagtutol sa anumang inihusga mo, at nagpapasakop sila ng tunay na pagpapasakop. Ito po, mga minamahal na mga kapatid, ay napaka linaw na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na sumumpa ang Allah subhanahu wa ta'ala, sumumpa na hindi sila tunay na sumasampalataya hanggat hindi kanila ginawang tagahatol sa anong kanilang hidwaang namamagitan sa kanila. Ibig sabihin, magiging tunay lang tayo na mananampalataya kung sinusunod natin kung ano ang Sharia, ang batas na itinalaga ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katulad halimbawa ng pag-aasawa. So marami sa mga kapatid natin, mga kababaihan, hindi nila matanggap. Oo, naniniwala ako sa Allah, pero yung pag-aasawa na higit sa isa ay hindi, para sa akin ay
Hindi ko matatanggap. A'udhu billah. Sino ka para tanggihan mo kung ano ang ibinigay na batas ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sinabi ng Allah sa Quran, 2, 3, hanggang 4. Kung hindi mo maibibigay ang parehas na karapatan, mabuti pang isa na lang maging asawa mo. Kung hindi yan ibibigay. Pero kung kaya naman niya ibigay, bakit hadlangan mo? Bakit hindi mo matanggap? Kaya kung ano man ang hatol ng Propeta Muhammad, kung ano ang kanyang itinakda, batas, wala tayong pag-aalinlangan. Tayo ay nagpapasakop. Katulad ng sinasabi, sami'na wa ata'na. Dinidinig namin at sinusunod namin. Wala tayong karapatan na itanggi na tatanggapin mo ang ibang batas, pero itatanggi mo ang iba. A'udhu billah. Hindi po pwede yun. Katulad halimbawa lang po. Okay. Lahat ng isang negosyante, hanap buhay siyang halal. Nabibigay siya ng saka. Dumating sa kanya ang panahon na naramdaman niya na sinabi sa kanya ng doktor na ikaw ay merong cancer. So, meron siyang kayamanan na may iwan, kaya sinabi niya sa kanyang anak. Halimbawa, may anak siyang 3. 2 lalaki, 1 babae. Ang sabi niya, ito si Abdullah, sa kanya yung bahay. Ito si Omar, sa kanya yung isang bahay. Ito si Fatima, sa kanya yung isang bahay. At pare-parehas ang ibinigay mo sa kanilang mana. Ngayon, tanong, siya ba ay nagpapasakop? Sumusunod ba siya sa Sharia ng Allah subhanahu wa ta'ala? At yung isang anak niya ay wag mo siyang bigyan. Dahil hindi siya sumusunod sa akin. Matigas ang kanyang ulo. Sumusunod kaya siya sa batas ng pamana? Hindi po. Dahil ayon sa Islam, sa Sharia, ang babae ay kalahati lamang. Ang sa lalaki ay doble. Sa dahilang ang lalaki ang siyang tumutustos sa pangangailangan ng babae. So ang punto po rito, kung ano ang batas ng pamana sa Sharia, ayun ang dapat nating isagawa. Sa ganitong bagay ay sumusunod tayo, nagpapasakop tayo. Yun po ang ibig sabihin nun. Hindi porke yung isang anak mo ay matigas ang ulo, hindi mo na siya bibigyan ng mana. Ito po ay nagkakasala tayo. Hindi natin sinusunod ang Sharia, ang batas na itinakda ng Allah at ng kanyang sugo. Kaya sa ganitong pamamaraan siya ay nagkakasala. Kaya sinasabi ng Allah, hindi sila sumasampalataya hanggat hindi kanila ginawang tigahatol o Muhammad sa anumang hidwaan na nanamagitan sa kanila
at pagkatapos ay hindi sila nakakasumpong sa kanilang sarili ng pagtututol. Na anuman ang batas ng Sharia sa pamana ay wala tayong pag-aalinlangan. Hindi tayo tumututol. Hindi natin sabi, naniniwala ako pero hindi ata, hindi ganon, mga kapatid. Dapat tayong sumunod nang walang pag-aalinlangan, na hindi tayo tumututol sa anumang itinakda ng Allah at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tayo ay sumusunod, nagpapasakop ng taos puso, walang panghihinayang o walang pagtututol sa ating puso, at yan ay tinatanggap natin. Yan po ang ibig sabihin ng pagpapasakop. At kung meron man, halimbawa sa mga ating mga ulama, hindi sila nagkakaparehas ng tinatawag na ijtihad o yung magbibigay ng patwa. Dahil siyempre tao lamang tayo. No, hindi pare-parehas ang mentalidad ng tao. Ngayon, kung hindi man nagkakasundo sa tinatawag na ijtihad, babalik tayo sa Quran, sa Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ang ating susundin. Katulad ng may mga kapatid na yung tinatawag na madhab, na ako Shafi, ako Maliki, ako Hanbali, Ahmadi. Hindi po ganoon. Kung hindi man sila nagkakasundo, pero isa lang ang kanilang sinusunod. Sinusunod nila ang Quran at ang Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, wag tayong magtatangi, no? Na sasabihin natin, ay, basta ako hambali ako. Hindi ganoon. Kung nagkakaroon ng pagtatalo, babalik tayo sa Quran at saka sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na walang pagtutol. Yan ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito ang kahulugan ng Islam. Ito ang kahulugan ng Islam. Yung ating magwuwudu, kung ito ba ay pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so yun ang ating gagawin. Huwag tayong magdadagdag, huwag tayong magbabawas. Katulad halimbawa ng sala. Kung ano ang itinakdang oras, yun na po. Hindi po natin pwedeng baguhin yun. Yung oras ng sala, dapat yun ang ating sinusunod. Hindi po natin dapat pinalalampas. No? May mga kapatid tayo na pinalalampas ang oras ng sala. Hindi po ganito. Hindi po ganoon, mga kapatid. Kailangan kung anong oras na itinakda ng sala, yun ang dapat. Kung ilang raka, yun ang dapat. Hindi natin dapat nadagdagan. Kailangan ang Maghrib gawin kong 4. Mas maganda. Mali po yun. Ang Maghrib ay 3 rakat lamang. Ito ay naka-fix na po ito. Hindi po natin pwedeng baguhin ang anuman. Sa sala, sa wudu, lahat na itinakda ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
wala tayong karapatan na baguhin. Tayo ay sumusunod. Tayo ay nagpapasako. Yan po ang ibig sabihin ng al-inqiyad. Pagpapasako. Pagsunod. So hanggang doon na lang po mga minamahal na kapatid. At sa susunod namang muli ay tatalakayin ko ang panglimang kondisyon ng la ilaha illallah. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.